po ang ating buhay ay nais ng Diyos na magamit maikili talaga. Kaya lang, katulad ng isang kutsilyo, ready na po ba kayo? Amen. Nakahanda na ba yung notebook tsaka ballpen? Amen. Isang kutsilyo, hindi po magagamit kung ito ay mapurol. Amen po ba? Amen. Kaya kapag ka po ang isang tahanan ay maraming kutsilyo, mamimili yung gagamit ng kutsilyo para gamitin pang-iwas. At kung isa lang ang kutsilyo, magtsatsaga siya, hahasain niya po ulit ito. Alam naman natin, kapag ang kutsilyo ginamit natin, may tendency na pumurol po ulit. Sige po, tatayin mo. Ayusin niyo po muna. Okay lang po ba? Yan. Ayun. Yung pong ating pag-uusapan po ngayong araw na ito, alam naman natin na sa tema pa lang, ay nakakamangha na ang Panginoon, the great harvest. Amen. Pero kung papansinin po natin, ang gagawin ng kaaway, opposite. Opposite po sa the great harvest. Kaya kahit tingnan po natin ngayon ang ating mga upuan, dati mapuno-puno na, ngayon ay nababawasan na. Kaya itong ating pag-uusapan ay napakahalaga. Inuulit ko po, katulad ng isang kutsilyo, nais siyang gamitin ng may-ari. Kaya lang, pag mapurol, hindi po siya magagamit ng maayos. Para magamit siya ng maayos, kailangan po hasain po ulit. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mapurol ka na ba? Mapurol ka. Gusto mo hasain ka? Tama po ba? Amen. Kasi totoo lang naman po, pagka ang isang kutsilyo gagamitin ng may-ari, magre-reklamo yung may-ari bakit siya mapurol. Pero pagka ito ay matalim, tuwan-tuwa po yung gumagamit. Alam na dumadali, maginhawa, at hindi nahihirapan yung gumagamit. At sa tahanan, hindi lang kutsilyo ang gamit, tama po ba? Amen. Meron din yung plato, baso, kutsara, tinidor. Pero pagka ito ay marumi, hindi mo ito gagamitin. Tama po ba? At pag may sira, o lamat, o basag, hindi ito ginagamit ng may-ari. Ang tendency, pwede pa nga itapon. At mabaliwala. Ganon din po ang ating buhay. Makita natin, hindi tayo magagamit ng Panginoon, mighty, kung tayo ay mapurol, kung tayo po ay marumi, kung tayo ay basag o wasak ang ating pagkatao. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, gagamitin ka. Gagamitin ka. Unawa niyo na po ba? Amen. Lahat ng bagay na ating nakikita, may purpose po yan. Ulitin ko po, lahat ng bagay na ating nakikita, may purpose po ng pagkakagamit po yan. Kahit ang ilaw, hindi po yan may invento kung wala pong gamit po yan. Tama po ba? Kahit yung pader o kung anumang bagay na nakikita natin, tingnan niyo po katabi niyo. Di ba? May purpose po yan. Gagamitin ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo ulit, gagamitin ka. Gagamitin ka. Kasi yung title natin pag-uusapan, ayan na po, oh. Gagamitin ka. Sa negative words at saka sa negative thought, sa makamundong salita, gamitan. Yun po ang negative word. Pagka ginagamit ka lang, negative yun. Pero yung gagamitin ka, matindi yung pangangailangan sa'yo. Mahalaga ka. At may dating ka. May value ka na kung saan hindi ka pwedeng itapon lang basta-basta. Tama ba? Nakikita niyo mo may sarili niyo? Amen. Pero pagka ikaw baliwala, hindi ka ginagamit, yun po ang pinakamiserableng kalalagayan ng isang bagay, ng isang tao, na kung saan daig pa niya ang isang basura na nakalagay na sa isang sisidla na dadali na doon sa imbakan. Pero ngayon, sa ibinigay sa atin ng Panginoon na title, makita natin yung value po natin sa harap ng Diyos. Maraming tao na isinilang sa mundong ito, nasayang ang kanilang buhay dahil hindi ipinagamit kay Lord. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mo sayangin ang buhay mo. Sayangin ang buhay. Amen.
Tayo po nilikha ng Diyos sa tatlong bagay, inuulit-ulit ko po. Kaya po tayo nilikha ng Diyos ay nais niyang ilabas po natin. Una, yung pag-ibig po natin kay Lord. Yung ating pagmamahal. Walang nabubuhay sa mundong ito na hindi niya pwedeng maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. At kaya mo nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos, ang pinakagamit ng buhay mo, mahalin mo rin ang Diyos, mahalin mo yung kapwa. Nakuha niyo po ba? Ikalawa ay yung paglilingkod. Yung buhay mo, kaya lang yan magagamit ay naglilingkod ka. Walang nabuhay sa mundong ito na hindi naglingkod. Ulitin ko po, walang nabuhay sa mundong ito na hindi naglingkod. Lahat po ay may halaga at may value. Kaya ka maglilingkod. Huwag natin sabihin kahit na pulubi dyan sa labas, ginagamit pa rin po sila ng Panginoon. Brother, hindi pa paano yun, sila na nga nangihingi. Nakikita ng mga may kaya na mayroong nangangailangan. Nagkakaroon ng puso ang mga tao na mayroong kakayanan na tumulong. Ginamit yung pulubi para maibahagi yung yaman na mayroon ng iba. Tama mo ba? Kaya lahat po may gamit. Gagamitin ka. Gagamitin ka. Kaya kung ang tingin natin sa ating sarili ngayon, wala ka tayong kwenta, wala tayong halaga, baguhin na po natin yung ating mindset. Lahat po tayo ay mahalaga, kaya po tayo narito. Kaya lang natin tinitingnan na wala tayong halaga, wala tayong kwenta, kasi po, at parang wala tayong gamit, hindi po totoo yun. Eh yung hangin nga, may electric fan, ginagamit ng Diyos para tayo makahinga. Eh lalo na, sabihin niyo po sa katabi niyo, how much more ikaw pa? How much more is Lord? Alam niyo ba? Kaya lang kung hindi natin makikita, mananatili pong tayo ay iilan. Ito, alam niyo po kaya po merong mensahe ang Diyos, salita ang Diyos, hindi para tayo manatiling kakaunti. Kundi tayo ay talagang lumago, dumami sa lugar na to. Kasi yung tema ay mangyayari lamang kung makikita natin yung title po na to. Sa ngayon, yes, pwedeng sabihin natin, tayo ay walang ability, capability, at kulang tayo sa knowledge, sa wisdom, talent, skills. Pero kung ilalagay natin sa puso't isipan natin, yung title po na yan, kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. At makikita natin, napakabuti ng Diyos na katulad ni Pedro, dating mangingisda, in-level up ang kanyang buhay, hindi na isda ang kanyang hinuhuli, kundi mga buhay ng tao para mailigtas ng Panginoon. Kaya, natapos ang January, ewan ko kung kayo ay masaya o malungkot, pag nagtatanong every mentoring ang ating pastor, yung friend, wala po. Wala po. Alam niyo po, sa totoo lang, ang Panginoon ay nais gamitin ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo ulit, kung ulit-ulitin natin, gagamitin ka talaga ni Lord. Gagamitin ka Lord. Alam niyo po, kung hindi naman tayo magpapagamit, pwede rin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, pwede naman pala. Kaya lang, malaki ang mawawala sa inyo. Malaki po ang mawawala po sa atin. Kaya kung tatanungin niyo po si Brother Benji, bakit patuloy sa paglilingkod hanggang dumating ang itinakda ng Panginoon, alam niyo na po yun, una-una lang, ay inilagay ko na po sa puso't isipan ko na hindi ako lumit. Kundi ang maglingkod sa Panginoon, ang magpagamit sa Panginoon, ay isang napakagandang mithiin sa buhay ng tao. Kaya sa Isaiah chapter 61 verse 1, wag na po natin patagalin, alam po excited na po kayo kung paano po kayo gagamitin ni Lord. Sabi po diyan, pinuspusan ako ni Yahweh ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa may hirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Yan po, no? Alam ko po, introduction pa lang o pinapaunawa lang po sa atin ng Panginoon. Kaya lang, kung ang ating will ay hindi willing
magpagamit sa ating Panginoon ay nasa ating po ang desisyon. Pero sabi nga sa Book of Malakay, chapter 3, I think verse 18 po yun, malaki ang pagkakaiba ng naglilingkod at di naglilingkod. Malaki ang pagkakaiba ng taong matuwid at ng liko o masama. Kaya naman sa araw pong ito, ay nais ni Lord talagang individual po na-attend po sa Jason Lansokal Outreach sa hindi manatiling cell member. Okay lang na maging cell member ka, huwag naman natin patagalin. Ulitin ko po, okay lang na dumaan ka sa magiging cell member pero huwag mong patagalin. Enough na yung 1 taon na tayo ay inaalagaan, pinagtsatsagaan, at talagang nais turuan ng Panginoon sa pamagitan ng ating mga cell leader. Alam po natin, ang cell leader nag-automatic na po yan na umattend ng cell group, umattend ng Sunday cell celebration, at lahat ng gawain ay nais niya maatinan katulad ng prayer work, mentoring, lahat po yan. Kasi po, nagmamature po siya. At nakikita niya ang kanyang sarili, gagamitin siya mightily ng ating Panginoon. Pero kung yung mga bagay na yan, binabaliwala ng isang leader, katulad ng isang kutsilyo, pupurol ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gusto mo pupurol. Huwag mong gawin lahat yun. Diba? Huwag ka mag-Bible reading, huwag ka mag-pray, huwag ka mag-worship, huwag ka umattend ng mga gawain, pupurol ka. Hindi ka lang pupurol para kang baso, kutsara, tinidor, plato, o kung anumang bagay sa tahanan na dudumi ka. Hindi ka magagamit. Nakuha niyo po ba? Amen. Kaya sa araw pong ito, nais talaga ng Panginoon mag-raise up pa ng maraming leaders na magagamit ang Panginoon. Alam naman natin na structure ng church, si God, si pastor, si primary 12, si cell leader, at si cell member. Huwag nating hayaan na nandun tayo. Sabi sa salita ng Diyos, tayo ay hindi lang buntot, kundi tayo ay ulo. Ibig sabihin, may tendency na kung ikaw ay nasa ulihan, pwede kang mapunta sa unahan. Hindi usapan dito kasi nauna si Brother Benji, hindi po. Depende po ito sa pagdakbang mo, sa pagtakbo mo, at kung ano ang gusto mong maabot sa buhay. Kaya nga, napakabuti ng Panginoon kasi walang discrimination. Ang Diyos natin, pantay-pantay ang tingin po sa atin. Kaya walang pwedeng magmalaki, sabi doon sa prayer gathering. Walang pwedeng magmataas. Kung ikaw man ay cell member, ka-level mo pa rin ang pastor. Nakuha niyo po ba? Kasi lahat tayo anak ng Diyos. Kaya lahat pantay-pantay po tayo. Kaya lang, nagkakaroon ng difference sa pagkakagamit at kung paano tayo magpapagamit sa Panginoon. Yun lang. Nakita naman natin sa mundong ito may posisyon. At ang mga lingkod din ng ating Panginoon sa Kristo, ang kanyang mga disciple ay naghahangad ng mga upuan na sa tingin nila nararapat sa kanila. Tama po ba? May nag-request. Lord, pagkakapi ay kukunin nyo na, parang gano'n yun eh. Pag kami ay talagang pupunta na sa iyong kaharian, ako sa kaliwa, siya sa kanan. Pero sabi natin Panginoon sa Kristo, hindi ako nagdidesisyon, may amang nasa langit. Kahit ang isang pastor, o yung ordained na pastor, kahit isang cell leader, si Lord po ang talaga po niya. Tama po ba? Kaya makikita po natin, sa church na ito, magagamit ka lang pagka cell leader po yun. Nakuha niyo po ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo, magagamit ka lang ni Lord kapag cell leader ka rin. Pwede ka rin naman magpagamit sa ministry kahit hindi ka pa cell leader. Kaya lang, mas maganda po talaga, cell leader ka na, may ministry ka ba? Nakuha niyo po ba? Alam niyo po, itong ating pag-uusapan ay napakabuti para sa ating buhay. Kasi minsan, bulag at parang may puzzle ang kanilang buhay para hindi magamit siya ni Lord. Pag si Lord ang gumamit sa iyo, pinagpala ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo, pag si Lord ang gumamit sa iyo, pinagpala ka. Pero pag kapwa mo ang gumamit sa iyo, wasak ka. Parang hindi niyo masabi, no? Totoo po yan.
Pag ang tao ang gagamit po sa atin, pwede mawasak po ang ating buhay. Kasi sa kaparaanan gusto lang nila gamitin tayo. Pero si Lord, sa ikabubuti po natin. Paano po tayo magagamit ni Lord? Sabi po doon, kung babalikan po natin yung ating talatang pinag-usapan, isa lang naman po yan, pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa may hirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Una, sabi sa verse 1a, baba po yan, pinili ka. Totoo mo ba yan? Amen. Kahit naman tayo, pumipili tayo ng gagamitin natin kutsilyo. Ba? Pumipili tayo ng baso, kung marami mang baso na gagamitin natin. Lalo sa mahilig magkape, may paboritong tasa na kung saan, yun lang ang gusto niyang gamitin. Nakuha niyo po ba? Si Lord, pumipili din po ng gagamitin. At ang nakakatuwa kay Lord, kung kailang busy ka, sasabihin mo sa sarili mo, Lord, ako ba talaga? Marami akong ginagawa. Sasagutin ni Lord ikaw, oo, anak, ikaw nga. Sa tingin nyo, pipiliin kaya ni Lord yung walang ginagawa? Sa tingin ko po, hindi. Alam ni Lord, ano katangian ang hindi pipiliin na yun? Tamad. Kaya ka may ginagawa at busy ka at ikaw ang pipiliin ni Lord kasi alam, masipag ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo, masipag ka. Huwag niyo lang tungtungan, totoo ka yan. Diba? Hindi nga. Alam niyo po, lahat ng tao masipag, marami nagmamahal. Halos ayaw mawala sa paningin niya. Tama mo ba? Ang ating Panginoon, sa totoo lang, kahit basahin nyo, Genesis to Revelation, lahat ng pinili niya may ginagawa. Busy. Kahit yung mga disciple ng ating Panginoon Kristo, na matagpuan niya lahat ng kanyang disciples, may ginagawa. Ngayon, pagbubulay-bulayan natin, tinawag ako ni Lord, may ginagawa ba ako? O pagtulog? Tama mo ba? Pinili ka. Pagka sinabing pinili ka, meron ang pinagpilian. Tama po ba? Mahirap yun. Ako, nung ako'y bata pa, meron kami, sa likod bahay, meron kong sakahan doon na pinamahan ng aking lola, na sa biyaya ng Panginoon, dahil sa gawing hulo ay nagtayo ng tulay para tawiran ng mga mula sa kabila, papunta sa kabila. Yung pag bumabaha, yung tubig ay papunta sa gilid, natangay po ng baha lahat ng lupa. Pero yung tanim po namin ng talong, yung talong, merong maganda at merong pangit. Ibig sabihin, merong buo, merong sira. At ako ay tagapaghawak ng plastic bag, at kung isang kapatid ko ay taga-silid, isinasalang 10 doon sa plastic bag. Nangangalay po ang akin kamay sa dami ng inilalagay. At yun ay tatravel ng aking ina na Yumao at kung kailan lang inilibit sa Divisoria. At pag uwi nun, yung paborito ko alam niya. Alam niyo po ba ang paborito ko na prutas? Nandiyan lang sa parting Laguna. Kulay bilog. Ay, kulay Ugis bilog. Lansones. Kaya isang alaala ko po sa Yumao kong ina ay yung lansones. Kaya nakakatuwa po sa Panginoon, kapag ka po tayo ay reject, hindi po tayo mapipili ng ating Panginoon. Pero sa paningin ng tao, rejected tayo, pero sa paningin ni Lord, accepted tayo. Tama po ba? Inuulit ko po sa ating Panginoon, lahat ng tao ay may chance, may privilege, at tayo ay talagang nasa atin na lang, alam ni Lord kasi kung tayo ay mag-a-accept ng pagkatawag sa atin ng Panginoon kapag pinili ka. May free will po tayo. Will ni Lord, gamitin ka, pero may will ka rin na tumanggi. I-reject mo yung call ni Lord, yung pagkapili sa'yo.
Pero ako talaga, nakita ko, ipinrasis ako ng Panginoon na kahit ako ay nag-oppose sa pagkapili sa akin ng Panginoon. Lord, may trabaho po ako. Baka pwede, nagtatrabaho ako, pero gaganap po ako sa... Nakikipag-deal pa po ako kay Lord noong time na yun. Pero alam nyo, si Lord, may mga kaparaan. Dumating ang punto na meron na kami 3 anak, may kasambahay, wala. May kasambahay, wala. Nag-usap kami ni Mrs. O ano, ikaw mapopromote pa ako, hindi na. At nangyayari naman, ipinopromote si Mrs. At ako ay talagang hindi na mapopromote. Sabi ko, alis na ako sa servisyo. Alam niyo po, mabuti ang Panginoon kasi ang isipan ko, resign. Pero from the word resign, retired. Nung pala, nung time na yun, naka 15 years na ako sa GSIS ng paghuhulog, ay pwede na po ako mag-optional retirement. At the age 41 or 42, pinaalis na ako sa serbisyo ng ating Panginoon. Nagamit ako doon, pero kung pakikinggan ko mabuti ang tinig ni Lord, anak, tama na. Akin ka. Kinwesto ko si Lord, Lord, bakit gusto ko maging teacher? Hindi ako naging teacher. Alam niyo po, yung pinaunawa sa akin ng Panginoon, yung katatayuan mo ngayon, higit pa sa teacher. Amen. Nag-apply ako 2 times ng pagiging pulis. Hindi niloob ng Panginoon. Tumingin ako sa langit. Hindi ko pa masyadong lubos ang kilala ng Panginoon. Way back, 1998, una ako nag-apply, 2001, at the age 30, last chance, hanggang 30 years old lang ang pag-apply ng police. Ang harap ko ang abantin ko na to, pero hindi pinahintulutan ng Panginoon. Kinausap ko si Lord, why? Tingnan mo ang sarili mo ngayon, dahil mo ba ang police? Kaya ang bansag sa akin ng iba, Pulis Makati po ako. Anong Pulis Makati? Pulis Makati. Nakuha niyo po ba? Hanggang doon na lang. Pero ang bonus ni Lord, napakatindi. Hindi man ako naging pulis, pinag-asawa ako ng pulis. Amen. Kaya palakpakan po natin ang Diyos ng buhay. Alam mo po, sa patotoo at patotoo lang, patungkol sa Panginoon. Sabi niya dito, wala kang dapat ay pagmalaki. Amen. Kundi ang Panginoon, sabi sa prayer gathering. Yung mga na-experience natin kay Lord, yan ang dapat natin patotoo. Na marami dito sa ating pag-aaralan, kung makikita lang nila na yung kanilang naranasan sa nakaraan ay stepping stone, process ni Lord para ikaw ay dalhin sa nararapat mong kalagyan. Imagine, pagka iyan, nakuha po natin yung word na yan, na pinili ka, hindi mo na iiwan. Hindi mo na lalayuan. Hindi ka na tatalikod at makikita mo yung iyong daan. Yung liko-liko, bako-bako, inaayos ng Panginoon. Nakuha niyo po ba? Amen. Eh, sa totoo lang po, nang ako ay pumupunta rito sa Sukol, mula Barandal hanggang dito, hirap na hirap po yung minyo. Alam niyo naman po yung ginawa ni Lord yan. Inayos po ng Panginoon ang kalsada. Hindi po sila umayos niyan. Ipinaayos ng Panginoon niyan para sa kaban nito. Amen. Totoo po yan. Na-aksidente po kami doon sa Pansol. Hindi pa atag ang kalsada, napadikit yung gulong. Kamuntik na po kami mamatay ni Mrs. Ang dami kong star na nakita. Bumarog ang ulo, buti may helmet. Nabandog pero hindi sabog. Ano ba? Ganun kabuti ang Panginoon. Kaya, kung pinili ka ni Lord, sabihin niyo po sa katabi niyo, kung pinili ka ni Lord, huwag ka na tumanggi. Huwag ka na tumanggi. Hindi ka malulugi. Itugtong niyo po, hindi ka malulugi. Hindi ka malulugi. Yan po ang truth. At kung ikaw ay talagang pinili, ito ang proof. Sabi po dyan, sa baba, letter A, pupuspusin ka ng Espiritu ng Diyos. Amen. Yan po ang given solution na hindi ka na magdududa na pinili ka ng Diyos. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag ka na magduda. Huwag ka na magduda. Entry point ng kaaway na Satanas, pag nagduda ka pa, maniwala po kayo kapatid. Kahit hanggang sa ngayon, hinahabol ako ng kaaway na Satanas pero hindi na siya aabot.
Tanungin nyo nga po katabi nyo, inaabutan ko ba sa tanong? Di ba? Hindi na. Baka ilang paso ka pa, baka iyak-iyak ka pa dyan. Alam nyo po, yung pinili ni Lord, yan yung mga taong matatatag. Dumaan man sa ilog, sa tubig, hindi. Malulunod. Dumaan man sa apoy, hindi. Alam nyo po, napakabuti talaga ng ating Panginoon. Itong ating pinag-uusapan ay, kung makukuha nyo po yan, maranasan natin na talaga ang banal na Espiritu Santo, ang presensya ng Diyos ay sumasa ating lahat. Pero pag hindi po natin naranasan po yan, hanggang sa ngayon, negative thinker ka pa rin. Pero pagka ikaw ay pinuspos ng banal na Espiritu Santo, noong unang panahon kasi, Espiritu ng Diyos ang sa Old Testament. Pero sa New Testament na, the power of the Holy Spirit, mula sa Acts, Book of Acts, nang mag-dwell sa mga disciples ang anyong apoy na dila ng banal na Espiritu Santo, doon sila nagamit mighty ng ating Nakuha niyo po ba? Amen. Kaya naman, ang usapang pinili at ikaw ay talagang gagamitin mightily ng ating Panginoon, ay naranasan mo. Naranasan po natin na tayo po ay pinupuspos ng banal na Espiritu Santo. Example, meron kang nakitang tao na talagang napakalungkot at punong-puno ng kabigatian. Hindi mo matitiis sa iyong sarili na kapag ka kumilos ang banal na Espiritu Santo, ay babaliwalain mo siya. Lalapitan mo siya, i-comfort mo siya, at talagang halos yung buhay mo ay ibibigay mo sa Kanya. Why? Kasi pinili ka ni Lord para sa tao na yun. Gagamitin ka nila. Alam niyo po, pagkatapos ang mensaheng ito, makikita natin, tayo pala ay napakahalaga sa harap ng Diyos. Hindi lang tayo magamit ni Lord. Why? Hindi pa natin alam yung mga bagay na tayo. At sa tingin natin, duda tayo, hindi, si pastor lang ang dapat mag-win. Si pastor lang ang dapat mag-consolidate. Si pastor lang ang dapat mag-disciple. Si pastor lang ang dapat mag-send ng mga leaders sa iba't ibang outreach. Hindi po. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kahit ikaw ay gagamitin ng Diyos. Papayag po ba kayo? Ito matinding tanong. Papayag po ba kayo na si pastor lang ang pagpapalain ng Diyos? Kala ko, sagot kayo? Opo. Hindi po talaga dapat ang sagot yun. Huwag kayong pumayag. Kahit tayo gustong pagpalain ng Diyos. Bahala kamay ka. Basta ako, si Lord ang magpapahal. Hindi, okay lang po yan. May natutulong po ba kayo? Amen. Hindi pa po tayo tapos, pero sa una pa lang, alam ko na, intindihan nyo na po. Hindi pa payag ang Diyos na matatapos ang month of February naman, dadayain na naman tayo ni Satan. Sige, maglaro lang kayo mga taga-sumol. Magtago-tago, ano lang kayo. Hindi po. Lahat po tayo ay may ability at capability, lalo lang mga cell leaders na mag-invite. Tama po ba? Amen. Eh lalo na pagka puspos ka ng banal na Espiritu Santo o ng Espiritu ng Diyos, si kapitbahay mo na alam mong problemado, hindi lang sa pera kundi sa asawa, sa mga anak, eh ang solusyon, meron Diyos dito sa Sokol Outreach. Sabi po ba? Amen. Na kayang baguhin ang kanyang kalalagayan. Kaya lang, kung tayo mismo, wala po yan, ang tanong, paano ka gagamitin ng Panginoon? Paano ka gagamitin ng Panginoon kung wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos? Nakuha niyo po ba? Amen. Iyan po ang ating pinag-uusapan. Kaya, nawa, ianoin po tayo ng ating Panginoon sa mensahe po ito. Kaya kung anuman ang tangka at gawa ng kaaway sa buhay po natin, ay nawa, piliin ka ng ating Panginoon. Kaya nga, itong abal lingkod na to,
meron ding mga suliranin at problema, pero pag binabalikan ko po ang aking buhay, sabi ko nga po, ang isang susi at paraan, lagi nating hangarin na ang Espiritu ng Diyos ay sa ating bahay. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa amin. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Pero kung gigising po tayo sa ating buhay, na parang baliwala lang ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, wag po. Lagi nating hangarin ang presensya ng Panginoon na talagang lalabas tayo ng ating tahanan mula ulo hanggang paa. Cover tayo ng blood of Jesus at ang nagmamanifest ay ang Espiritu ng ating Panginoon. Siya po ang mangunguna, ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Lahat, buong maghapon po natin ay magiging smooth po ang takbo ng ating buhay. Gusto niyo po ba noon? Amen. O gusto niyo po, paghampang niyo, problema agad? Alam niyo po kapag ka banal na Espiritu o Espiritu ng Diyos ang nasa unahan po natin, solve lahat ng problema. Amen. Solve lahat ng problema. Yan ang kagandahan. Kaya lang, kung hanggang ngayon, duda ka pa rin sa pagkapili sa'yo ng Panginoon, i-delete na po natin yun. I-erase na po natin yun. Ipalit na po natin sa ating isipan at puso. Pinili ka ng Diyos. Ulitin nyo nga po sa katabi nyo. Pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Ano mo ba? Eh kung nakakapagsalita lang yung kutsilyo, gamitin mo naman ako. Di ba? Eh kaya lang, merong mas matalim at mas matalas na kutsilyo. Kaya itatabi siya or ahasain siya para magamit mo. Kaya una, na itinuturo sa atin ng Panginoon, ipinapaalam sa atin ng Diyos, sa dami-dami ng tao sa mundo, tama po ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo, mapalad ka. Mapalad ka. Ang dami ng tao sa Sukol, sa Tadla, sa Los Baños, o kung saan man tayo nandoon, pero tayo ang pinili ng Diyos eh. Ibig sabihin, ang buhay natin ay mahalaga sa harap ng Diyos. Nawa, mapaggulay-gulayan po natin ito. So, kahit sa pamilya po natin, ako pinagbulay-bulayan mo na yun eh. Hindi ba kami magkakapatid, pero ako talaga eh. Ako ang naging bunga ng paglilingkod ng aking lola. Talagang ang panalangin siguro ng aking lola, itong apo kong to, Lord, huwag mo pabayaan. Pagyamanin niyo itong aking apo to. Ay talaga namang nangyari po yung panalangin ng aking lola. Kung hindi niyo pa po nararanasan yan, hilingin niyo po kay Lord. Taas po ang kamay na nakaranas na ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Yung experience ko po dyan, patutuo ko po sa inyo. Ako po ay natutulog sa barracks doon sa kampo. Wala pa po akong bahay noon, wala pa po akong asawa noon. Backslider po kay Lord noon. Sa Doro Pay po ako nagsimula. Doon ako nakakilala kay Lord, doon ako tumanggap. Sa Rian, ngayon ay Live Jesus na po siya. Under kay Pastor Renato Teñito. Pero dinala po ako kay Pastor Judy Lord. At nakita naman ni Lord, ang abal lingkod na ito ay nagsasubmit, nag-obey, at talaga nagpapakumbaba at faithful sa ating pastor, lalo tigit kay Lord. Naranasan ko po yan, kung babalikan ko po, hindi ko lang matandaan exact year, exact month, exact date. Ang na-experience ko po sa kapustusan ng Espiritu ng Diyos, ako ay lumuluha, hindi lang sa mata, sa ilong, sa tenga, hindi ko na malaman kung saan lalabas ang tubig. At binabanggit ko ang katagang, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hindi ko alam, tinatawag na pala ako ng Panginoon. Kaya hindi aksidente, plano ng Diyos. Kayo po ang nakakarinig ng patutuong ito. Ito na pala. Mula doon, ipinarasis ako ng Panginoon sa Bible study, naging cell group, at naging cell leader po ako.
Ang test mission ko po ay kanlubang. At yun yung pinapatutuo ko po, ang mga dinidesign ko po doon ay napakatitigas ang ulo. Talagang mga bilanggo at nakatanikala ayon sa ating binasa. At talagang hindi biro hanggang sa magkandamatay na po sila lahat. Hanggang sa... At nakita ko po, matindi po ang ginagawa ng Panginoon. Ito po ay talagang na-experience ko po sa ating Panginoon. Pag na-experience nyo po yan, hindi nyo po maipaliwanag. Kung anong kakaiba ang kapangyarihan na ikaw ay pinupuspos ng Espiritu ng Diyos. Maraming tao pinupuspos ng Espiritu pero hindi Espiritu ng Diyos. Nawa nyo po ba? Amen. Espiritu ng alak, Espiritu ng addiction, Espiritu ng galit, at iba-iba pang espiritu na inilalagay ng kahit sa panas. Kaya hirap ang mga tao sa kanilang kalalagayan. Alam niyo po, hindi papayag ang kaaway. Sa totoo lang, lalo mabubo tayo dito. Pero si Lord, iniintay po tayo. Sabihin niyo sa katabi niyo, iniintay ka lang. Ramdam niyo ba? Iniintay ka lang. Kaya lang, pero kung nagdududa ka pa rin na pinili ka, ay paano mararanasan yun? Ipuspusin ka na ba ng kanyang espiritu? Kung babalikan natin ang pagbasa ng ulit-ulit ko, Genesis to Revelation, ang kaparaanan at susi ng Diyos na kanyang ginamit sa kanyang mga lingkod na pinili. May experience mo yan. Magduda ka na ikaw ay pinili ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos kung hindi mo mararanasan po yan. Even si Maria, na ginamit ng Panginoon para isilang, apakatindi na pagkatawag sa Kanya, ng pagkagamit sa Kanya. Isisilang niya ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Hindi po biro. Tayo nga, ang pinakamoto lang natin sa ating pagiging cell leader, one soul, one cell. Na kapag ka ikaw ay ginamit ni Lord sa isang tao, may cell group ka na, cell leader ka na. Nakikita po ba natin? Na, paano pa kung bigyan ka ng 12 disipulo na katulad ng nagawa ng ating Panginoon sa Kristo, ay hindi po biro. Kaya kailangan po natin yan. Ang ating Panginoon sa Kristo na nga, alam niya, ang kanyang pagdadaanan sa mundong ito ay hindi ganun kadali. Pero ipinroseso niya ang kanyang sarili. Paano niya ipinroses? Yung submission niya sa Ama, alam niya, kailangan niyang dumaan kay John. Kilala niyo po si John? Yung nagpapautak. Hindi po yun. Si John the Baptist po. Kailangan dumaan ang ating Panginoon sa Kristo doon. Ano sabi niya kay John? Dapat mangyari ito. Pero sabi ni John, kahit magdala man lang ng inyong sandalyas ay hindi ako karapat dapat. Ganun ka-humble din si John. Pero sabi ng ating Panginoon sa Kristo, hindi. Kailangan natin sundin at tugin ang kalooban ng mga salita. After water baptism, bumaba ang anyong kalapate na simbolo ng Espiritu ng Diyos. Pinuspos ang ating Panginoong Kristo dahil dadaan niya sa matinding dadaanan. Ano nangyari? May tinig na narinig. Ito ang aking anak na kinalulungan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kinalulungan ka ng Diyos. May experience po natin yan. At habang ipinaprocess ng Amang nasa langit ang ating Panginoon sa Kristo, makita po natin. May 40 days and 40 nights prayer and fasting. Bago siya sumabak sa kanyang ministry, nagagamitin siya mightily ng Panginoon. Kaya naisulat ito ni Propeta Isaias. Ito ay kaganapan lamang sa buhay ng ating Panginoon sa Kristo. At sa buhay din natin ipinuproses tayo ng ating Panginoon. Kaya tayo ay marami pang mga struggle na pinagdadaanan sa buhay kasi ipinaprocess ka ng Panginoon.
Sabihin niyo po sa katabi niyo, or process ka na. Process ka na. Diba? Bago magkaroon ng output, process muna. Kaya lang, kung titingnan mo yung isang product, talaga namang marami siyang pinagdadaanan, kung siya ay nagre-react, maraming hirap. Tama po ba? Buti na lang, yung bottle na ililipat-lipat ng machine, nakakita na po ba kayo ng yung mga factory na kung saan yung proseso, hindi biro? Kahit yung damit na lang natin, kung aaray po yun sa makinang dadaanan, di ba ba? Bago magamit. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Diyan pa lang, dapat solve na po tayo. Huwag po kayong papaya. Yung ating Panginoon Kristo nga, nagpa-process sa Panginoon para magamit siya mightily ng God the Father. How much more tayo? Mapuspos tayo ng banal na Espiritu Santo sa kasalukuyan. Ikalawa, sabi ko doon, para magamit tayo mightily ng Panginoon. Sabi doon, ulitin ko po, maiksi naman ang verse. Pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang Espiritu, yun ang nga po yung ating pinag-usapan. Hinirang niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahihirap. Saan daw? Sa mahihirap. Paano natin madadala kung tayo mismo mahirap? Tama po ba? Amen. Hindi sa pera ha, hindi yung usapang pera, kundi sa salita ng Panginoon. Pag ang tao may salita ng Diyos, dahil mo pa mayaman. Amen. Dadasin nga, okay lang yan. Pagpalain ka ni Lord. Okay lang po yun. Nakukuha niyo po ba? Amen. Kasi sabi doon, hinirang niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahirap, pagilingin ang may sugat sa puso. Tingnan po natin, baka tayo ay may sugat pa sa puso. Ano ba sugat sa puso? Di ba? Palayain ang mga bihag at bilanggo. Pangalawa, sabi doon, pinagpala ka. Yan, yan na pala eh. Di ba? Sino ba ang ayaw dyan? Pag tayo po gagamitin ni Lord at ginamit ka ni Lord, ikaw na ang pinagpalang tao. Yan po ang truth. Doon pala sa pinili ka blessed ka na yung level na yan, nadaanan mo talaga ng isang tao na ginagamit ng ating Panginoon. Ito. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Dadaanan po ng isang lingkod ng Diyos, na ginagamit ng Diyos, yung pagpapala po niya. Ang usapin namang pagpapala, level by level. Tama mo ba? Amen. Financially, hawakan mo nga po ang bulsa nyo. Financially, physically, emotionally, mentally, spiritually. Tama po ba? Kung meron ka mentally, emotionally, physically, financially, wala ka namang spiritual. Hindi ka pa rin pinagpala. Yung pagpapala po na yan, ay naabot mo yung spiritual blessing. Nagkakaintindihan po ba tayo mga kapatid? At malalaman natin kung paano po tayo pinagpala. Una, sabi po doon, ibahagi mo sa mahirap. Pag nagawa po natin yan, ibig sabihin, pinagpala ka na ng Diyos. Hindi pa po pinansyal na pinag-uusapan, ibabahagi po natin dyan. Anong sabi doon? Ang magandang balita, alam naman natin ang magandang balita ay salita ng Diyos. Huwag po tayong padaya kay Satan. Sabihin natin, hindi ko kaya magbahagi ng salita ng Diyos. Wala akong pera. Hindi po totoo yun. Pandaraya lang po ng kaaway po yun. At makikita po natin, maraming naghihirap. Amen po ba? Amen. Iba nga, mayaman na, naghihirap pa rin. Mahirap pa rin ang kanilang kalalagayan. Kasi ang paningin ng Diyos, iba sa paningin ng tao. Ang tunay na mayaman at pinagpala ay yung may nakatanim sa kanyang puso na salita ng ating Panginoon. Yun po ang truth. Kaya,
Yung nasa sa atin na blessing ni Lord, kung ano man yan, kung John 3:16 man yan, o kung ano man yung salita ng Diyos na natanim sa ating puso at isipan, huwag po natin sarilinin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag po sarilinin. Ibahagi mo yan. Maraming naghihirap ang buhay. Amen. Naghihirap. Tama po ba? Eh kaya lang, kung tayo ay nandiyan pa rin sa kalalagayang yan, eh paano nga tayo makakapagbahagi sa iba? Yan po ang big question po yan. Kaya ngayon po, nais ng Diyos, iyan po ang ating gawin. Tanungin nyo nga po ang katabi nyo, pinagpala ka na ba talaga ni Lord? Iba kasi reklamo pa na reklamo. Ano ba ito? Primary 12 ako. O meron ganyan. Sa leader na ako. Pero ba't ganito kalalagayan ko? Parang abang-abang pa rin ang kalalagayan ko. Alam niyo po, hindi po totoo yun. Sabihin niyo po sa katabi niyo, dinadaya ka lang ni Satanas. Sabi nga ni Lord, ibahagi mo na yun. Aba? At kapag ka ikaw ay nagbahagi, lalong dumarami. Amen po ba? Amen. Kasi lalo mong pasasaliksikin ang kayamanan ng Diyos. At hindi ka papayag na puro John 3:16 lang ang may bibigay mo sa kapwa mo. Tama po ba? Ibabahagi mo pati yung mula sa pagiging gatas, yung mga masusustansyang pagkain, ibabahagi mo doon sa mga nagugutom, doon sa mga naghihirap. Nawa, nagkakaintindihan po mga taga-JCLM sa Balao Church. Inuulit ko po, ilan pa man tayo dito, pero pagka nakuha po natin ang mensahe ng Diyos, hindi papayag ng Panginoon na manatili tayo makakita. Itatak nyo po yan sa inyong notes, sulat nyo po dyan, dadami kami. Dami kami. Oo ba? Iba ngayon pa lang, nag-iisip na po kayo, wala dito anak ko, wala dito ang asawa ko, wala dito ang kamag-anak ko. Aba, yung word na ibahagi, ay gagamitin ka talaga ng Lord. Amen. Ang magandang balita ay dadalhin mo. Saan? Sa mahirap na. Titindig ka ngayon, wow! Mayaman pala ako. Ano yung nalalaman? Nakakalungkot, no? Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, ang tingin mo pala, sa isip mo pa lang, poor ka pa rin. Kaya ako, buhat. Patutuo ko mo sa inyo, buhat nang ako'y gisingin ni Lord. Kung kaharap ko man si yung Henry C. o kung sino mang mayaman. For the glory of God. Hinahapo ko. Parang ayaw yung palabas tayo ng Satan. In Jesus' name. Yung testimony po ninyo. Nakita ko ang Diyos, pantay-pantay lang ang tao. Walang mahirap. Walang mayaman. Kaya, nawa, matapos ko yung preaching. Amen. 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 Mag-intercede po kayo. At hindi nila battle po kasi ito. Inilalabas ng Panginoon ng kanyang mensahe para hindi tayo manatiling kakapatid. Hindi tayo ay dumami at lumago sa lugar na ito. For the glory of God, hindi for the glory of Pastor June, for the glory of Nanay Hermes and Brother Ben, kundi sa kapurihan po ng Diyos. Pag tayo po ay lumago, si Satan wala na magagawa sa ating mga. Amen. Ano man yung ating nararanasan, wala na siya magagawa. Kundi yung tuloy-tuloy na pagpapala, rumaragas ang pagpapala, bumubuo sa pagpapala sa ating pinag-uusapan. Kasi mahirap ka talagang gamitin ni Lord. Kung ikaw mismo, sa isip pa lang, mahirap ka na. Inatanim pa sa puso, ang hirap bunutin niyo. Kaya, yan pong ating pinag-uusapan ay hindi po biro. Maraming gustong alisin ng Diyos sa kalalagayan niya. Kaya lang,
maraming lingkod ng Diyos ayaw magpagamit. Iyan ang nais ng Panginoon. Ibahagi natin yun. Kaya ipinaprocess tayo ng Panginoon, sabi ko. Mula tayo ay tumanggap, sabi ko sa Kristo, sa kasalanan. Baka isa sa atin sa nakikinig, kinakausap ko, tayo lahat kinakausap ng Diyos. Amen. Mangyari sa atin yan, na tayo mismo ang ginagamit ni Lord para ibahagi. Pangalawa, sabi dyan, para ako ay ika nga hindi abutin. Ramdam ko po pagalingin ang may sugat sa puso. Maraming tao sugatan. Hindi lang sa balat, kundi sa puso mismo. Sa kanilang isipan. Nais ng Panginoon, gamitin tayo, mightily ni Lord, na yung mga sugat ang puso ay mag-heal. Amen. At yung puso nila ay tumibok para sa ating Panginoon. Naranasan naman po natin lahat yan. Pero kaya tayo pinagaling ng Panginoon yung ating sugat ang puso para tayo naman ang gamitin sa mga sugat ang puso. Amen. Tama po ba? Amen. Ikatlo, hindi ko minamadali, may nararamdaman lang ako. Palayain ang mga bihag at bilang. Maraming nakakulong, maraming nakatalikala. Pero, alam naman natin ang kapangyarihan ng Diyos, given. Kaya lang, may gagamitin talaga si Lord. Katulad po natin, para ipahayag ang salita ng Diyos, una, sa mga tao mahirap, pangalawa, doon sa mga sugatang puso, pangatlo, dyan sa mga bihag at bilanggo. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. Wala na po tayo sa kalalagayan. Amen. Po ba? At kung nandun pa po tayo, pinaprocess tayo ng Panginoon na mawala na sa kalalagayan. At ang konklusyon po natin, sa Isaiah chapter 61 verse 2, sabi po doon, sinugo niya ako upang ibalita ngayon panahon ng iligtas. Sabihin po natin sabay-sabay, sinugo niya ako upang ibalita ngayon panahon ng iligtas ni Yahweh, yung mga tao na hinirang niya. At upang Lutigin lahat ang mga away. Ako ay sinugo upang aliwin ang mga nangungulila. yan mga kapatid, ang nais mangyari sa atin. Gusto ko patayin na yung Satan, ramdam na ramdam ko, kitang-kita ko, mula ko pagkabata. At kahit ngayon may biglang pumitik na parang gusto akong pagkulapsin dito pero hindi siya nagtatanong. Amen. Ipinahayag na ng Panginoon sa atin yan, mga taga-subaybay. Patutulong lang, isang tao, isang kaluluwa ang tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo. Libo-libong anghel nagkakatuwa sa lahat. Amen. Eh tayo, ilang tayo dito ngayon na tumalikod sa kasalanan at tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo. At nagsisisi sa ating mga kasalanan. Pagka marami pang tao ang naabot sa pamamagitan ng buhay po natin, wala nang magagawa tayo sa kanya sa atin. Kaya, magkaroon tayo ng realization ngayon. Kaya nangyari yun sa nakaraan natin yung mga hindi natin gusto. Kasi ipinoproseso tayo ng ating buhay. Tayo nakakaalam po niya mga kapatid ko anong pinag-aaral niyo po sa buhay. Kahit ako, matindi pinag-aaral sa buhay. Inuulit ko po, bata pa lang ako, gusto na akong patay ng amin sa tamis. Wala po akong malay doon. Pero nakikwento lang naman yun. Naturukan ako ng maling gamot, inuulit-ulit po yan. Halos andito na rin po yung parang laso ng gamot. Kung nakabot sa utang, patay. Hindi mangyayari ang kalooban ng Panginoon. Nagagamitin ako ng ating Panginoon. Ayun ang marinig ngayon, nasa saksi na sa patutuloy ito. Kung ano man ang pinag-aaral mo sa buhay sa nakaraan, pinahintulot ng Panginoon yun, ayon sa kanyang salita. Lahat ang nangyayari sa ating buhay, mabuti man o masama. Nagkakalakit-lakit ang lumagawa para sa ikabubuti ng kalangaan. Tayo mo lahat ay tumayo.